Sa isang tahimik na sulok sa lungsod ng Lipa, Batangas, mayroong isang bahay na sinubok ang pagiging matatag ng panahon. Ito ay ang Casa de Segunda, ang tahanan ni Segunda Katigbak, ang first love ni Dr. Jose Rizal. Tungkol kay Rizal and like kung bakit relevant. Ayun. Basta yun. Kasi hindi naman nagkatuloy sila ni Rizal. Ang nga. Gawa ng mga tradisyon ng unang panahon. Siya ay pinagkasundo na agad sa Manuelos. Si Segunda Katigbak ay ang unang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Noong siya ay nag-aaral sa Maynila, ang kaniyang kapatid na si Mariano Katigbak ay naging matalik na kaibigan ng ating pambansang bayani. Kung kaya, siya ay nakilala nito. Hindi naman sila nakakapili kung sinong gusto nila. Sinong gusto ng parents nila. At bago pa noon nagpunta si Lola sa Lacongfordia, ipangako na siya kay Manuelos. Kaya sabi, nung bisita si Rizal sa kanya, sinabi na ganyan, hindi na siya available. Ayun, yun lang ang istorya nila. Pero malaki yata ang gusto ni Rizal. Nung sino pumupunta doon, sabi daw siguro nga, first love niya. Kasi nung na-broken heart siya, nung hindi na nga siya sinagot ni Lola, nagpunta na siya sa Europe. Doon na nagpakadarubhasa, wala mo siya pinagtambagan. Yun, siguro siya sa manang loob, irat na lugar na pinupunta, nang liligaw, etiketa ang girlfriend. Lang girlfriend Rizal. Tila hindi lamang ang ating pambansang bayani ang nahumaling sa ganda na meron ng Lipa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Hapones ay nabighani rin dito. Ngunit, hindi sila naging katulad ni Rizal. Ang kanilang pagpilit ng sarili sa lugar na hindi sila tanggap ay naging mitsa ng pagkasira ng bayan na ito. Before the war, hindi na umalis kami dito ng gera. Ng barka namin, ilang bahay dito ang natira kasi sinulog ito. Gawa ng dumating ang mga Hapon patay sa Kupin. Parang gusto nila maangkin ito kasi wala kasi maganda progressive ang Lipa. Mayaman mga taga rito, maganda ang bahay. Pero wala kaming gobyerno, walang mayor. So, ang nangyari, kakunti lang ang nakasurvive. Pero matapos ang gera, life begin again. Takot, kakatakot ng gera. Pero hindi na nyo na-experience yung war. Nakakatakot talaga pag naaalala mo Ilan lang ito Isa sa may Carmel. Ito, sa mataas na lupa, medyo siran-siran Yung nasa main street yun sa CM Recto. Yun ang pinakamagaganda, lalaki. Hanggang sa church. Ay yun ang, nung danaw ng gera, yun ang nasunog. Binaptakan ng bomba. Kung sunog yung isang bahay, tuloy-tuloy na. Siya. Wala na, sira na agad mabuti na lang sa bagay. Ito na lang maipakita nila pag kami yung magaganda wala na. Wala talaga. Yun lang naman ang istorya ng mga panahon ng gera. Nakakatuwang isipin na ang bahay na ito ay puno ng mga gamit na pawang sa libro lamang natin nakikita. Baka naman po yung sa renovation, kung gaano po kahirap ba yung renovation niya? Ay, wala namang binago Pinintahan lang yung parts na. Kaya may mga ang hirap kasi ito pag pinintahan mo, kasi adobe nagmo-moist matatanggal ang pinta. Opo. Sa pagpalimit na ang pinapipintahan. Yung actually, yung whole thing Kaya matitibay ko yung mga kapis window. Napakaganda ng lugar na ito. Sa katunayan ay 90% ng bahay na ito ay ang orihinal pa rin itong istruktura. Ang mga nabago lamang ay ang kisame ng ikalawang palapag at ang veranda. Baka naman po yung sa mga maintenance, like Yun nga, mahirap kasi yung pag pumapasok yung mga nanonood dito, na obliga kami kumuha ng entrance fee para sa maintenance, para yung maid
lilinis kung masira. Wala naman akong trabaho. Yan, gagastusan ko pa yan. Sana sasaraduhan ko na lang. So yung kung ano man yung kinikita doon, nakatago yun, meron kanyang budget yun. Bayad sa ilaw, sa maid, sa lilinis, yun. Yung mga konting sira-sira. Doon namin kinukuha doon sa entrance ng mga batang napunta. Walang katumbas na pera ang yaman na aking nakuha sa pagtuklas ng ating kasaysayan. Kung tutuusin, ay ang kaalaman na binigay nila sa akin ay mas matimbang pa sa tulong na aking ipinaabot sa kanila. Dito po sa Casa de Segunda, ano po yung favorite spot nyo? May gusto ko dito sa kusina. Ito po. Dito kami doon, malapit sa kusina. Ito pong kusina ang Gusto ko kumain, tatawag lang ako. May mga maid. Nandun ang maid serve sa katabi. Nandito ako. Mayroon din ako pumanghik doon sa itaas. Pero nung malakas pa ako, naku, kaling ako sa aming bahay, madaling pumarito. Sama ako hanggang itaas. Pero dati po, nung medyo malakas pa po kayo, sa taas po yung favorite nyo? Na lugar? Ito talaga. Dito, ayoko doon sa itaas. Pero masarap doon, mahangin. Mahangin pag kayo nakaupo doon sa yung lounge sa pawagay. Sarap. Pagka tanghali, sarap doon matulog. Ang ikalawang palapag ng bahay ay may preskong simoy ng hangin. Tila hindi mo maakalain na ikaw ay nasa isang lungsod pa rin. Ito ay tunay na nagpamangha sa akin. Pero may tulong po ba yung local government sa Wala naman dapat nga dapat sana. Yung pang-awi na work up ko Dapat kami binibigyan naman, gawa ng parang ginagamit na nila itong Opo. Kaya papunta nila dito Yun din po yung parang thought ko before ako pumunta dito kasi iniisip ko po kung kayo po ba ay parang inaalagaan ng local government since na-declare na po kayo as... Nagbabayad ako ng tax Kaya alam may discount. Kalit ang mga discount. Babayad pa rin ako ng tax. Yun ang aking isa pang work out ngayon sa gobyerno yung maging tax rin na ito. Opo. Luma-luma naman at saka dami namang naparito. Nakakalungkot isipin na ang isang lugar na dapat atin sanang binibigyang pansin ay tila ba nakalimutan na din ng ating gobyerno. Sana, sa mga susunod na taon, ang hiling ni Lola Manolita ay tuluyan ng matupad. Nang sa gayon, mas mapadali ang pagbubukas ng tahanan ng kanyang lolang si Segunda. Sana ma-appreciate naman nila itong lugar kahit na yung hindi na siya maganda at luman-luman. Kung ano yung nag-i-exist ng unang panahon, ganito pala ba na aming mga lola at saka napakagandang it was able to survive the war. Siguro mo yung dami na sumunog ng gera. Medyo nakaligtas pa siya. Ay di, pasalamat yung mga naka-survive. At least na ituloy nila yung ating tradition, mga ibang history. May mga tututunan pa kayo sa kanila. Tsaka, thanks to God na hindi ka namatay ng panahon yun. At yun ay grasya na ng Diyos na ikaw ay mabuhay. Ang tahanang ito ay hindi lamang refleksyon ng istorya ni Segunda Katigbak. Ito ay tungkol din sa bawat Lipenyo na naapektuhan ng gyera, ngunit piniling bumangon muli. Gaya ng unang pag-ibig na hindi malilimutan, huwag sanang mangyari na ang lugar na tulad nito ay sa panahon na lang mapaglipasan. Bagkus ay sana ating pampagyamanin. Ang alaala ng kahapon ay maging tanda na kahit anong pagsubok ay malalagpasan natin.